Welcome to K-Catalog. KIIP Level 3 Unit 2 ng textbook, page 32, nasa Culture and Information po tayo. Title ng passage natin, 성격과 직업. So, ibig sabihin, personality and occupation. Yan. So, again, no, yung 성격, personality, and occupation. So, sabi sa first sentence, 자신의 성격을 잘 알면 직업을 선택할 때도 도움이 된다. Knowing well your personality will help you choose your career or job. So, makakatulong daw po no, kung alam mo yung iyong personality sa paghahanap ng career na para sa'yo. 워크넷에서는 다양한 성격 검사를 통해 자신에게 맞는 직업을 찾아볼 수 있다. So, dito, binigay po yung website ni WorkNet. So, if kayo po ay nasa Korea, you can check this website. Ang sabi, dito daw po sa WorkNet, meron silang various personality test dyan sa website na yan. So, with that, gamitin mo yon and you can find kung anong trabaho ang bagay sa'yo. At WorkNet, you can find a job that suits you through these various personality tests. Next sentence, 이에 따르면 사람의 성격은 현실형, 탐구형, 예술형, 사회형, 진취형, 관습형의 6가지 유형으로 나눌 수 있다. So, sabi po dito, 이에 따르면, according to this. So, meron daw pong 6 na klase ng personality. 6가지 유형으로. Ibig sabihin ng 유형, type or kind. So, if manotice nyo, puro hyong yung ending nila, no? So, ibig sabihin, type. Okay, so nahati daw po into 6 types yung personality. So, we have 현실형. Ibig sabihin are realistic type. 탐구형 ay investigative type. 예술형, artistic. 사회형, social. 진취형, entrepreneur. And then yung 관습형 is conventional type. So, sa second paragraph, basahin natin. 현실형은 분명하고 질서 있는 것을 좋아한다. Sabi, yung mga realistic type daw po ng personality, they like things that are clear and in order. 이 유형의 사람은 현실적이고 신중하며 솔직하지만 고집이 센 편이다. So dito, in-explain lang no, in detail anong klaseng personality si realistic type. Sabi, this type of person, 현실적이고. So, ibig sabihin, realistic and 신중하며. So, if maalala nyo yung word na 신중하다, so, ibig sabihin, cautious or careful sila. Okay? So, again, realistic and careful, 솔직하지만. So, dito, 솔직하다, honest. Kaya lang daw, ayan no, may Gman. 고집이 센 편이다. So, yung ibig sabihin po nung 고집이 센 편, yung tipo ng tao na stubborn or matigas ang ulo, mapilit kumbaga. So, next, 기술자, 농부, 군인, 경찰, 운동선수 등의 직업과 어울린다. So, sabi po, yung mga mag-fit daw po na trabaho or career para sa mga ganitong klase ng personality, yung realistic type ay 기술자, engineers, 농부, farmers, 군인, soldiers, 경찰, police, 운동선수, athletes. Okay, so yan po yung mga fit na job para sa ganyang personality. Next, 탐구형은 관찰과 지적인 활동을 좋아한다. So this time, ang in-explain naman is yung investigative type. So yung mga investigative type daw po, ang gusto nila, they like observing, 관찰, no? So they like to observe and 지적인 활동. Ibig sabihin po niyan is yung intellectual activity. So yung observation and analysis. 이 유형의 사람은 분석적이고 독립적이지만 내성적인 편이다. So, sabi, yung type daw po ng investigative person is 분석적이다. So, ibig sabihin analytical. And 독립적이지만. So, per personality, may good side, may bad side. Kaya laging may Gman siya, no? So, sabi, 독립적이다. Ibig sabihin independent.
So again, yung mga investigative type ng person, sila yung mga taong analytical and independent. However, they tend to be 내성적인 편. Ibig sabihin, introvert or cold person. Kasi hindi sila masyadong sanay sa pakikipaghalubilo sa ibang tao. Kasi nga yung mga trabahong gusto nila is yung tutukan, nag-iisip, ganyan. So sabi, 학자, 분석가 등의 직업과 어울린다. So yung bagay daw po na trabaho para sa mga ganitong klaseng tao ay 학자, scholars, and then 분석가, analyst. Next sentence, 이런 방식으로 하여 예술형, 사회형, 진취형, 관습형도 각각의 성격 특징과 그에 맞는 직업군이 워크넷에 나와 있다. Hindi na pala in-explain lahat, no? So, yung first two lang, yung realistic type and investigative type. Tapos dito, sabi, in this way, sa ganitong pamamaraan, yung natirang apat, ayan. So, meron daw pong 특징, characteristic. So, yung characteristic and right or suitable occupation for each personality, yung natira pa na apat is lalabas daw po or makikita dun sa WorkNet. Last sentence, 자신의 성격에 맞는 직업이 무엇인지를 알아보고자 한다면 WorkNet을 참고하는 것도 의미가 있을 듯하다. So yung last sentence, ang sabi, if you want to find out what job suits your personality, it will be meaningful. Ibig sabihin nung 의미가 있을 듯. So, magiging helpful or meaningful sa'yo yung pag-refer mo sa WorkNet. If gusto mong malaman kung anong klaseng trabaho or occupation yung bagay para sa'yo. So, ito yung passage na binasa natin kanina and nilagay ko lang dito yung questions and sagutan natin siya. Number 1. 사람의 성격을 나누는 6가지 유형은 무엇입니까? So, yung question is, ano daw po yung 6 types of personality ng tao? So, yung sagot natin, makikita sa first paragraph, last sentence. So, ito po siya, no? Ayan. So, ito siya, no? 6가지 유형. Okay, so ito na yung pinakasagot natin. So, yung itta dito sa dulo, pwede na lang din natin siyang i-end with 있습니다 instead na itta. Kasi yung question natin is naka-imnika. So, biyupnika, sumnika yung format ni question. Kaya pag sinagot natin, biyupnida or sumnida naman. For question number 2, 현실형, 탐구형의 성격적 특징은 무엇입니까? Dito, ano daw po yung characteristic ng realistic type and investigative type na personality? So, dito sa second paragraph natin makikita yung sagot. 현실형은 tapos ito na, 분명하고 질서 있는 것을 좋아한다. tapos isali mo rin si 현실적이고 신중하며 솔직하지만 고집이 센 편. tapos yung ida, gagawin mo lang 입니다. Okay? tapos si 탐구형 naman. 탐구형은 관찰과 지적인 활동을 좋아한다. So, yung handa, gagawin mong 좋아합니다. Okay, so dito din, no, lagyan natin ng color, no, para hindi kayo malito. So, yung 것을 좋아한다 dito, gagawin mong 좋아합니다. So, dito din, 편입니다. tapos, 좋아한다, magiging 좋아합니다. tapos, idudugtong mo pa kay 탐구형 yung 분석적이고 독립적이지만 내성적인 편. tapos, again, yung ida, magiging 입니다. Now, for question number 3, 여러분 주변 사람들 중 누구에게 어떤 직업을 추천해주고 싶습니까? So, sabi, sa mga tao daw na nakapaligid sa'yo, kanino mo isa-suggest? So, 추천해주고 싶습니까? Kanino mo gustong isa-suggest yung isang trabaho? Okay, and anong klaseng trabaho? 어떤 직업? Ayan. So, dito po, syempre, iba-iba ang magiging sagot. Depende sa kung paano mo i-judge yung personality nung kaibigan or kakilala mo. Dito na tayo sa 배운 o huihagin. So, vocabulary check or review tayo ng mga vocabulary na natutunan natin sa Level 3, Unit 2. So, more on personality yung nakikita ko dito. Pero check natin, 외향적이다. Again, ibig sabihin nito, extrovert, 외향. Okay? 내성적이다, kabaligtaran naman, pagiging introvert. And then, 적극적이다, ito naman po yung pagiging active, okay, or enthusiastic na tao.
always positive. Kabaligtaran niya is 적극적이다. Pagiging passive or half-hearted, wala masyadong self-esteem, kaya pass muna, ay parang ayoko niyan, parang hindi ko magagawa yan, ayan. So, pwede ding isipin yung pagiging pessimist, okay? So, 적극적이다, pwedeng pagiging positive, optimist, kabaligtaran, 적극적이다, pagiging negative palagi, or skeptical, ayan, pessimist. Marami pong pwedeng idugtong na words or i-associate na words pagdating sa Korean adjectives. Ayan, hindi siya madaling i-explain na, kailangan ito lang yung iisipin mo na word for this adjective. Hindi po. Ayan, so next, 꼼꼼하다. Pag sinabing 꼼꼼하다, meticulous. Okay, attention to details, 꼼꼼하다. 덜렁거리다, so ito yung pagiging clumsy. Okay, careless. Ayan. 다정하다, ibig sabihin friendly or kind. Ikaw yung tipo ng tao na you take good care of the people that surrounds you. Next, mutuktukhada, ito naman yung blunt or cold person. So, sila yung mga tipo ng tao na hindi pala express. Okay, so facial expression, wala masyado. Kapag may sinabi ka, may kinuwento ka, yung pag-receive nila parang wala lang. Alam mo yun, yung parang ang boring or hindi dahil sinasadya nila, but ganun lang talaga yung personality nila. Okay, mutuktukhada. Parang wala masyadong reaction, kumbaga. So, dito naman tayo, 성격이 느긋하다. So, again, ito po yung pagiging relax ng personality. Chill-chill lang. 성격이 급하다, palaging nagmamadali. 활발하다, bright or active personality. So, cheerful or jolly person, yan, pasok yan sa 활발하다. 동아리, group or club. So, para siyang 동호회 din sa school. 봉사, yung pagvo-volunteer. 습관, habit. 계획을 세우다, so to make plans. 장기자랑. Pag sinabing 장기자랑, talent show. So, isipin mo yung America's Got Talent, Pilipinas Got Talent. So, pag magpapakita ka ng anything na gusto mong ipagyabang na talent mo, ayan, 장기자랑. 앞에 나서다. So, again, yung up, ibig sabihin front, no, sa harap. 나서다, yung pagtayo. Okay, standing in front of, malamang other. Kapag ikaw magre-report, pupunta ka sa harap ng klase. 앞에 나서다. Next, 낯설다. So, ito naman is yung pagiging unfamiliar. Okay? So, hindi ka familiar dun sa mga tao, 낯설다. Hindi ka familiar dun sa lugar, 낯설다. Next, 공무원, government employee or public official. Nail artist, nail artist. Yumo 감각이 많다, humorous person. So, ikaw yung palabiro. Yan, joker, yumo 감각이 많다. 설레다, excitement, yung feeling na ikaw ay na-excite. When you have butterflies in your stomach, ayan, kinikilig ka, 설레다. 시끄럽다, maingay, noisy, that, to argue. 동호회, again, club or organization. Usually, yung 동호회 ginagamit sa mga adult na, no? Itong 동아리 sa mga kids sa school. 달라지다, to change, magbago. Then, 눈을 흘기다, roll one's eyes. Okay, so yung pag-ikot ng mga mata mo, no? Pag hindi ka naniniwala sa sinasabi ng isang tao, kaya feeling sarcastic, yung pag-irap, kumbaga. Ngayon, sa atin sa Tagalog, no? Pag-irap or pag-snub ng mata. Okay, so that's all for Level 3, Unit 2. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.